Sinulat ang letter na ito sa mga Romans para ihanda sila sa planong pagbisita ni Paul sa church sa Rome. Plano niyang mag-serve ng sandali sa mga Christians dun, tapos pupunta siya sa Spain sa tulong nila. Sumulat si Paul sa mga Romans para i-explain sa kanila ang Christian faith at kung paano ito practical na ia-apply sa buhay ng mga Christians. Mababasa sa sulat na ito ang buong mensahe ni Paul. Pagkatapos kumustahin ni Paul ang mga members ng church sa Rome at sabihin sa kanila ang mga prayers niya para sa kanila, binanggit niya ang pinaka-theme ng sulat niya. Pinapakita kasi ng magandang balita kung paano tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith nila at wala nang ibang paraan pa. Mababasa ito sa chapter 1 verse 17. Pagkasabi nito, pinaliwanag na niya ang mensahe niya. Lahat ng tao, Jews man o Gentiles, kailangang maging matuwid sa harap ng Diyos kasi lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Nagiging matuwid ang tao sa harap ng Diyos dahil sa faith nila kay Jesus Christ. Pagkatapos nito, inexplain ni Paul ang bagong buhay na meron sa pakikipag-isa kay Christ. Nangyayari ito kapag merong bagong relasyon ng tao sa Diyos. Ang isang taong may faith kay Christ ay nakipagkaisa na sa Diyos at pinalaya na ng Holy Spirit mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa chapters 5 to 8, pinaliwanag ni Paul ang purpose ng law ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang may faith kay Christ. After nun, sinagot ni Paul ang tanong kung paano magkasama ang Jews at ang mga Gentiles sa kabuuang plano ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Dahil sa pag-reject ng mga Jews kay Jesus, nakaabot sa lahat ng tao pati sa mga hindi Jew ang sobrang kabaitan ni Jesus Christ. Sa huli, sinulat ni Paul kung paano dapat isasabuhay ang pagiging Christian, lalo na yung pagmamahal at maayos na pakikitungo sa kapwa. Sinabi niya ang mga issues ng pagsiserve sa Diyos at ang tungkulin ng mga Christians sa gobyerno at sa isa't isa. Tinapos niya ang sulat sa mga personal na pagbati, personal na mensahe para sa mga kapatid sa Rome at pagpupuri sa Diyos. Ang Book of Romans ay nagtuturo na lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ni Lord. Sabi doon, lahat tayo ay nagkasala at walang sino man ang makakapagmalaki na siya ay perfect o mabuti sa harap ni Lord. Kahit gaano pa karami ang good works na nagawa natin, hindi ito sapat para tayo ay maligtas. Pero ang good news ay mahal tayo ni Lord, kaya ipinadala niya si Jesus upang mamatay sa cross bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng death at resurrection ni Jesus, nagkaroon tayo ng bagong hope at daan upang magkaroon ng eternal life. Ang salvation ay hindi reward sa ating works, kundi isang free gift mula sa God na matatanggap natin kapag naniwala at nagtitiwala tayo kay Jesus. Ibig sabihin, hindi natin kailangang bayaran o paghirapan ang salvation, kundi ito ay bunga ng faith. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating heart, tayo ay pinapatawad ng God at nagiging children niya. At bilang mga anak ng Diyos, inaasahan tayong mamuhay ng may pagbabago. Iwasan ang sin, piliin ang good, magpakumbaba, at magmahal sa kapwa. Itinuturo rin ng Romans na kahit ano pa ang ating background, Hudyo man o Gentiles, rich or poor, iisa lang ang daan ng salvation at iyon ay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya hindi dapat maging proud ang Christian dahil lahat tayo ay saved lamang sa pamamagitan ng mercy at grace ng God. Sa halip, dapat tayong maging thankful at masigasig sa paggawa ng tama, hindi para mag-earn ng salvation, kundi bilang response sa love ng Diyos.
Sa madaling salita, ang Book of Romans ay nagtuturo na lahat tayo ay nagkasala. Si Jesus ang way ng salvation. Ang salvation ay gift, hindi reward. At ang tamang sagot dito ay faith, thankfulness, at pamumuhay ayon sa will ng God. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.